Eto na ang pinakaayaw na trade ni Lolo. Naku po. Kung atin nga pong sisilipin, disenteng-disente naman ang standings ng Lake Show mga kapatid. Parang walang problema lalo na nga po sa pagsisimula na kahit ilang linggo ding hindi nakapaglaro si Lolo Bron ay yakang-yaka pa rin buhati nila Luka at Reeves ang LA. At para naman sa mga fans kampanteng-kampante naman nga po sila na mukhang eto na ang matagal na nilang hinahanap na roster na muling makakasungkit ng isa pang titulo. Pero mukhang malinaw pa nga po sa sikat ng araw na hindi kakayanin ng ganitong klaseng lineup hanggang kampyonato. At kitang-kita nga rin po yan lalo na nila Lolo at Coach Redick ngayon. Paano ba naman kasi mga kapatid, alanganin na nga po ang tingin ng pamunuan maging nila Lebron sa manlalarong to. At ang worst pa nga po dyan ay kakakuha lang din nga po nila sa player na to. Makailang beses na rin nga pong maasim na rin ang tingin ni Lolo sa kanya dahil hindi niya nga po talaga nagagampanan ang gusto nilang gawin niya sa loob ng court. Lalo na nga po sa ilalim. Ito nga rin po ang tinutumbok ni Kendrick Perkins na hindi na nga daw nakikinig pa ang role player kay Coach Redick. Mukhang palpak yata rin ang tingin nila sa taktikang pinapagawa ni Coach. Kaya ang siste, etong manlalaro na to ang pinagbubuntungan ng sisi maging ni Lebron. Hindi na nga po tayo magpapaligoy-ligoy pa mga kapatid. Ang tinutukoy nga po natin walang iba kundi itong si DeAndre Ayton. Siya na nga po ang pinakamainit sa trading block ng LA dahil yun nga kakakuha pa nga lamang po sa kanya tapos dismayado agad sila Lolo at pamunuan. Hindi nila inaasahan na tila worse pa nga daw ang mangyayari gayong sa ibang team productive naman ang laruan itong si Ayton. Kahit maging si Ayton nga rin po frustrated na rin sa LA dahil parang hindi nila alam kung paano siya paganahin o kung saang role siya ilalagay kahit sa minuto. Parang ang tingin nga din po ni Ayton walang kakayahan si coach para ma-maximize ang laruan niya. Kaya ang ending kahit siya frustrated na rin. Naku po, muli na naman nga pong napapakamot sa ulo ang mga solid fans. Ang akala nilang tila perpekto na. Parang walang problema mukhang nagpapatong-patong pa yata ngayon. Hindi lang si Ayton din ang nakikita nilang problema. Kahit ang ibang role player damay rin kay head coach. Pero itong si Ayton nga po ang mukhang malalagas ng una sa lahat. Pero kung may bad news, may good news din nga po at mukhang matutuloy ang pagkuha ng team kay Andrew Wiggins. Bilib na bilib nga po sila sa kakayahan nito na dating napakalaki rin ang naitulong kila Curry. Siya nga rin po ang nakikita nila coach na kulang kila Lebron at Luka para makumpleto na nga po ang sa tingin nilang perpektong lineup. Ang kawawa nga din po dyan itong si Ayton. Kakakuha lang din tapos ganito agad, diba? Samantala Brown trade kay Giannis pambihira naman. Malamang ito na nga po ang pinakaayaw ng lahat na mangyari mga kapatid. Dahil parang hindi lang magugunaw ang mundo ng basketball sa ganitong klaseng trade kundi mag-iiba talaga rin ang balanse ng power team sa liga. Para sa iba, mukhang hindi na nga po yata team ang may pakana nito kundi itong liga na yata rin mismo. Tila gusto nilang baguhin ang hindi dapat mangyari at mukhang iba na yata ang makikita natin at malamang pwedeng dito rin magsisimula ang lahat. Biruin mo ba naman mga kapatid, habang naka-sideline nga po itong si Tatum, tila gagawa pa rin ng malaking move ang Boston. At ang siste itong si Jaylen Brown nga po, nakaduo niya ang masasakripisyo. Hindi naman nga po sa negatibo tayo sa balitang to, pero nakita na nga po natin kung ano ang kayang magawa ng tambalang Brown at Tatum, diba? Pero bakit mukhang gusto pang mag-eksperimento ng Boston dito kay Greek Freak? Ayos na nga po sana dahil nakuha na rin nila ang pinaka-minimithi rin ng lahat ng player sa liga ang makasungkit ng titulo. Pero tila big mistake din yata tong gagawin nila at kay Brown pa. Isiniwalat nga po mismo ng isang NBA insider na lumulutang na balita ngayon na kapag mangyari ang trade na to, automatic yes na lang nga daw yan para sa Boston. So ibig sabihin gusto rin talaga ng Celtics na magkawatak ang duo nila. Pero yan nga rin po kung nangyari dati. Ang sistema kukuha ng Boston si Giannis at si Jaylen Brown at si Tillman naman para sa Bucks. Blockbuster trade nga po talaga ang ganitong klaseng trade sa NBA dahil talagang mga bigating pangalan na nga po to sa liga o kani-kanilang superstar na ang isa-swap nila. Pero yun nga, kung maaga lang nga po sanang nangyari yan. Pero posible pa rin nga po yan, diba? Dahil sa NBA biglaan rin nga po talaga ang pangyayari. Makailang beses na rin nga po tayong na-shock sa mga trade na ang akala ng lahat hindi magaganap.